the book of Psalm 131. Sabi niya po dito, "My heart is not proud, Lord. My eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. But I have calmed and quiet myself. I am like a wind child with its mother. Like a wind child, I am content. Israel, put your hope in the Lord, both now and forevermore." Sige po, sumandali po tayong manalangin. Let's have a moment of prayer. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, God. We praise your name, Panginoon. We magnify your name. We bless you. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Lord, sa buhay. Salamat, Lord, sa hininga. O Diyos, na ginising mo kaming muli sa araw na ito, Panginoon, upang i-celebrate, Lord, yung goodness mo, yung faithfulness mo sa buhay namin. And Lord, as we come to your presence tonight, Lord God, hayaan mo, Panginoon, na maibigay namin yung aming pagpupuri sa iyo as we sing praises to you, O God. Lord, malugod ka sa gagawin naming pag-aawitan, aming pagsamba, aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. And Lord, Holy Spirit, we acknowledge your presence here in this place, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na mag-rest kami sa piling mo, mag-rest kami, Lord, sa presensya mo, Panginoon. Kasi, Lord, wala nang ibang hihigit at sasarap pa sa pakiramdam, Panginoon, kundi maranasan ka sa oras na to, Lord God. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po yung maitanghal, ikaw lamang yung maluwalhati, wala na pong iba. To you all the glory, honor, and praises. In the mighty name of Jesus, we pray, and everybody will say, Amen. 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 Hallelujah. Sige po, isa pa po. Malakas na palakpak sa Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ayan, sino po ditong masaya siya? Nandito siya ngayong gabi? Woo. Amen, amen. Kahit maulan panahon, nandito pa rin tayo. Bakit? Kasi there is joy in the house of the Lord. Tunay na masarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Oh, oh, oh. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. Come on, let's sing. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Whoa, whoa, whoa. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung up on that cross and He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Come on, church. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. We won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. We were the beggars, now we're royalty. We were the
prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Come on. And we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. 'Cause we were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Sing! There's joy. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout, call for the last time. There's joy. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place, and we won't be quiet. We shout out your praise. Whoa, whoa, whoa. We shout out your praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Lord, we honor you. We praise you. Hallelujah. Come on, this time. Pasalamatan natin ang Panginoon. Papurihan natin ang Panginoon. Come on, with your own words. Sabihin mo yung gusto mong sabihin sa Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Lord, dakila ka, Panginoon. Pinupuri, sinasamba ka namin. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig na patuloy naming nararanasan. Lord, sa grace mo. Lord, sa comfort mo. Sa strength na patuloy na binibigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, you are worthy of all the praises. Hallelujah. We lift your name on high, O God. Thank you, Jesus. Go on, feel the presence of God in this place. He's surely in this place, and He deserves to be lifted up. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like. Yes, Lord, there is none. And open up my eyes and show me with your
Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise, worthy of all the praise, worthy of every breath, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Yes, God. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath. You're worthy of every breath. That's right. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like him. There is none beside. Come on, church. One, and show me who you are in me. Yes, God. Yes, Lord. Come on, sing holy. And holy, there is no one like, there is none beside. And open up my eyes, see the one, and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, it's worthy, worthy Jesus. And I will build my life upon your word. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will. Come on, sing it with all your heart. And I will build my life upon. Come on, can we raise our hands to God as a sign of worship, as a sign of trust to Him. And I will put my trust. In you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you, there is none beside you. Come on, church, hallelujah. And show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Come on, sing holy. And holy, there is no one like you. Yes, God. There is no one beside you. And open up my eyes and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. And holy, there is no one like. Come on, maging matamis ka sa Panginoon. Hallelujah. Show me who you are and fill
there's none that I can open up my eyes and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Guess you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, God. Yes, you are waymaker. Come on, say it. He's a promise keeper. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper. My God, that is who you are. That is who you sing. That is who you are. Yes, Lord. And that is who you are. 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 'Cause you are waymaker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Come on for the last time. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Yes, Lord. That is who you are. Thank you, Jesus. Lord, we honor you. We praise you, Panginoon. Lord, dakila ka. Pinupuri ka namin. Lord, sa iyo lang po lahat ng mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa Lord. Amen. If you have your Bible with you, please open with me in Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Sige po, basahin po natin Philippians 4, verse 10 to 13. Sabi niya po dito, I rejoiced greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Sige po, sumandali po tayong manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa grasya mo. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na ngayon pa lang kiniklaim na po namin na, Lord, maituturo ka po sa amin. Maiaayusin ka pa po sa amin. May babaguhin ka pa po sa amin, Lord God. Lord, maitatama ka din po sa amin na way of thinking namin, na magiging dahilan para magbago po yung way of living namin. Lord, sa gabing ito, malamig man po yung panahon, pero Lord, mararanasan ka po namin. Yung init ng yakap mo, yung presensya mo, Panginoon, ang maranasan namin sa gabing ito, Lord God. Lord, we are excited. We are ready to receive your word tonight, Panginoon. Lord, mangusap ka, kumilos ka. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yan, palakpakan natin si Lord. Isang malakas na palakpak pa po para sa Lord. Amen. Ayan. So,
Good evening po sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, Merry Christmas. Aga, no? August pa lang. So, ayan po, dahil maulan po ngayon, alam nyo po ba na dahil meron tayong bagong buwan, meron din tayong bagong series. At yung August po ay Ghost Month kasi August. Ayan. Ayan, nagets ng iba. Yung iba, mamaya magigets nyo rin po yan. Ay, late po. Late po banda doon. Loading. Ayan, so, dahil nga po meron tayong bagong buwan, may series tayo na pinag-uusapan, sabihin natin, cultivate. Ayan, cultivate. Dahil natapos tayong mag-sow and reap, this time we need to cultivate. Okay, sabi sa atin last week, yung cultivate, necessary siya para magkaroon ng mas magandang harvest. Naalala po ba natin yung definition kung ano yung cultivate na sinasabi, ito yung dahilan para magkaroon ng mas magandang ani. When we sow at tumubo, in between the reaping and sowing is cultivating. Sino dito na try niyang magtanim? Amen. Sa gitna po kasi nun, bago ka umani, hindi lang puro dilig-dilig, puro fertilizer. Sa gitna po nun, kailangan nating i-cultivate yung lupa. Bakit? Kasi the more na nagdidilig po tayo, mas nagiging compacted yung soil. So, ang gagawin, bubungkalin po natin yung paligid ng tinaniman natin para ma-loosen up yung mga soil na yon at mas makapasok yung air and water na kailangan ng tinanim natin. So, yun po yung dapat nating gawin. After naman nating mag-harvest or mag-reap, kailangan din nating mag-cultivate bago ulit tayo magtanim. Tama po ba? So, yun yung kailangan nating gawin. We need to cultivate. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang cultivate. Okay, mahalaga. Kaya nga po last week, pinakultivate sa atin ni Lord yung gratitude. Meron ka naman na nito di ba? Nagpapasalamat ka naman, pero kailangan pa nating akukayin, kailangan pa nating i-cultivate yung attitude of gratitude natin. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, salamat. Kasi katabi kita. So, dahil katabi mo, magpasalamat ka dyan. So, this time, pag-usapan natin, pangalawang bagay na gustong i-cultivate ni Lord sa buhay mo. Meron mo tayo dyan? Pangalawang bagay is contentment. Sabihin natin, contentment. Right. Sige, pakita natin yung picture. So, ano po yung nakikita nyo? Ha? Timba. Tama. Kanina kasi sabi nila, bakit? Sa amin, timba lang yan So, may dalawang timba na nandyan. Yung isa ay maliit lang pero walang butas. Yung pangalawa, malaki nga siya pero punong-puno ng butas. So sa palagay niyo po, ano po yung unang mapupuno dyan? Wala po kasi picture lang po yan. Joke lang. So, yung maliit po, tama, na sinasabi sa atin. Joke lang po. So, sinasabi sa atin, yan po, yung great example ng puso ng taong walang contentment. Nakukuha po ba natin? Na kahit na malaki yung lalagyan mo, kung wala ka namang contentment, lalabas lang din yan. Hindi ka mapupuno. Hindi mo mararanasan yung fullness na sinasabi din sa atin. Kapatid, it's not about the size. It's about the condition of our heart. Kaya nga ang tanong sa atin sa gabing ito, when is enough enough? Natanong niyo na po ba yon? When is enough enough? Yung sinabi nating enough, how much is enough? Ano ba talaga yung sapat para sa'yo, para sa atin? Kaya nga pag-usapan natin, maganda to. Flash natin. Join me in our message entitled, The Secret of Contentment. The Secret of Contentment. Okay, pag-usapan natin, ano nga ba yan? Ano bang meron sa contentment? So, ang nagsulat po nito, wala nang iba. Kung hindi, ay online pala tayo, ayan. So, wala nang iba, kundi si Apostle Paul. Na during ng mga panahon na to, nasulat niya to, nakakulong siya, kapatid. Nakakulong siya, pero kahit pa at kahit na nakakulong siya, ang tinuturo niya sa mga Philippians is, rejoice in the Lord, joy. Kaya tinawag tong epistle of joy. Kaya nga, ngayong gabi, gusto niyo pong malaman yung sekreto. Ayaw niyo po. Gusto niyo pong malaman yung sekreto, contentment. Si Apostle Paul, na-discover niya yung something at greater na hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng ibang tao. Ano to? Contentment. So pag-usapan natin, how to be
contented. Sino dito ready na? Amen. Mga 10 points lang po to, okay lang po. Kasi po, content. Amen. Nagets nyo ulit. Yun, buti na lang, medyo lumakas yung signal nyo. Ayan, so, tatlong bagay lang po to. Paano natin mararanasan ang contentment sa buhay? Una po, unang bagay kapatid, we need to learn it. Sabi kasi ni Apostle Paul, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Pag sinabi kasi natin content, may Greek word to na autarkes, ibig sabihin so self-sufficient. Hindi ito yung mga pinapanood natin sa FB, yung mga contents, ganyan. Mga content creator. Ibig sabihin nito kapatid, ito ay self-sufficient. Itong book kasi ni Apostle Paul, mostly yung mga letters niya, nagko-correct. Yung iba, nagko-correct ng mga false doctrine ng Galatians, medyo galit siya nun eh. Ina-address niya yung mga moral issues ng church, ng believer. Pero this book, itong nasulat niya, parang more on, affectionate. Kumbaga, parang love letters. Nakabasa na po ba kayo nun? Parang love letters na sobrang ina-appreciate niya yung Philippians sa pagpapaabot ng tulong. Kaya nga sabi niya in verse 10, I rejoice greatly in the Lord. Ina-appreciate niya, ina-acknowledge na, salamat sa buhay niyo, tinulungan niyo ko. Actually, hindi lang isang beses eh. Diba, sinabi niya doon, salamat sa Lord sa buhay niya. Pero hinighlight niya na hindi siya lang natuwa doon sa tao, sa mga tumulong sa kanya. Mas natuwa siya sa Panginoon. Nagpapasalamat siya sa Panginoon. Kaya nga sabi niya doon, in the Lord. Kaya pala last week, pinag-usapan na natin yung give God gratitude. Sino dito nandito siya noon? Diba, pinag-usapan na natin yun, we need to give God gratitude kasi kapatid, hindi natin matututunan ang contentment kapag hindi tayo natutong magpasalamat. Amen po ba? Hindi mo matututunan na maging kontento kapag sa sarili mo, hindi ka marunong magpasalamat. Kaya nga si Apostle Paul, sabi niya, I have learned to be content whatever the circumstances. Na sinasabi niya, hindi ko to sinasabi kasi may kailangan ako. Hindi ako naghahanap. Hindi ako nag-complain kasi hindi niyo ako natulungan before. Na which is sinasabi niya, gusto niyo naman tumulong pero hindi niyo kaya. Hindi niya sinabi yun. Ba ang sinabi niya, natutunan kong maging kontento, meron man o wala. Sabihin mo sa katabi mo, natututunan pala yun. Ba yung contentment, natututunan pala yun. Kasi ang sabi niya dyan, I learned. Meron tong Greek word naman, tano, ibig sabihin to learn. Learn from experience, more on sa reflection. Dahil naranasan niya, alam niya, natutunan niya. Hindi niya sinabing, since birth, kontento na ako. Hindi niya sinabi, nung nakilala ko si Jesus, na kontento ako. Hindi. Nakaprocess to, natutunan niyang maging kontento nung nakikilala niya si Jesus. Kaya sabi niya, I have learned. Kapatid, yung contentment ay lesson na kailangan nating matutunan. Amen po ba? Possible meron ka na nito eh. Kontento na ako sa kung anong meron ako. Possible. Pero hindi lagi. Kaya nga sabi, i-cultivate natin. Nag-i-exist to sa'yo, pero kailangan nating, kailangan nating i-cultivate yan, hukayin yan. Ayusin pa yan para mas maging maayos. Na ginagawa mo to, pero depende. Depende sa sitwasyon. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, kahit anong circumstances, doon niya natutunan na maging kontento. Alam niyo po ba, nasa psychology, meron silang tinatawag na hedonic treadmill. Nakita niyo po ba yan? Sige. Yan. Galing po na nag-exercise siya. Sana all. So, yan po yung hedonic treadmill. Ano pong ibig sabihin yan, kapatid? Sa tao daw, magkakaroon siya ng desire. Magkakaroon siya ng isang bagay na gustong-gusto niya. Tapos, dahil desire niya yon, gagalingan niya. Nasubukan niyo na po ba yon? Diba, gusto mong magka-honor, gagalingan mo, hindi ka absent kahit walang pasok, diba? Papasok ka. Kasi nga gusto mo. Dahil gusto mo, gagawin mo yung best mo. Mag-i-strive ka, tapos, makukuha mo. Tayo niyo na ba yon? Siyempre, kapag nag-strive ka, hindi ka titigil hanggat hindi mo makuha, tama? Meron bang nag-desire, nag-strive na, tapos ayoko na?
Pagod na ako. Hindi, tama. Ang goal mo, makuha to. Pag nakuha mo na, enjoy mo na. Diba? I-enjoy mo na yung nakuha mo. Magpapasalamat ka. Tapos, ang mangyari, darating yung time na mag-a-adapt na yung sarili mo. Dahil nakuha mo na, masasanay ka na. Hindi na bago sa'yo yung nakuha mo. Tapos, ano mangyari? Magkakaroon ka na naman ulit ng desire na panibago. Nakukuha po ba natin? Yun po yung sinasabi na hedonic treadmill or adaptation yung ginagamit nila. Ibig sabihin nito, kapatid, kahit gaano kalaki yung achievement mo, kahit gaano ka-grand yung blessing na natanggap mo, darating yung pagkakataon sa buhay mo, masasanay ka din dito. Kahit na grabe yung desire mo noon, gusto ko talaga to, darating yun pag nakuha mo, babalik ka ulit sa panibago. Maghahanap na naman tayo ng panibagong makakapagpasaya sa atin. Example, gusto mo ng phone. Pag nagkaroon lang ako niyan, iPhone 17 Pro Max, fully paid, di ba? Pag nagkaroon lang ako niyan, okay na ako. Hindi na ako bibili ng anong cellphone, pero ano mangyayari kapag meron na namang bago, ay isiswap ko na lang. Gusto ko ng bago. Ganon yan eh. Ganon yung itinuturo sa atin ng mundo. Kapag halimbawa, Lord, gusto ko ng trabaho. Pray ka ganyan. Tapos nag-pray ka. Sige, binigay ni Lord sa'yo. Tapos masaya ka sa una. Masipag ka sa una. Pero pag nasanay ka na dun sa trabaho, Lord, ang pangit ng trabaho ko. Ayoko na. Ganon yung tinuturo ng mundo. Makuha mo yan ngayon. Pero paglipas ng panahon, aayawan mo din yan. Yun yung mindset natin, kapag meron na ako nito, Lord, okay na ako. Kapag nakuha ko na to, okay na. Pero kapatid, hindi siya nag-work that way. Kapag meron ka na, kapag nakuha mo na, meron ka na namang ibang gusto. Bibilang ka lang ng oras, araw, taon, weeks, months. Ayaw mo na naman nan. Gugustuhin mo na naman bago. And psychologically speaking, it is normal. That's how our mind works. Pero kapatid, hindi yun normal sa taong kilala si Lord. Amen po. Dapat tayong kilala si Lord, natututunan nating makontento sa kung anong meron tayo. Ito yung nakakalungkot eh. Nagfo-focus tayo sa mga bagay na for the future. Wala pong mali doon. Hindi po mali yun na ang gusto mo, i-pursue ko to para sa future namin to, sa family namin to. Pero ang problema kasi, yung present blessing ni Lord, hindi na natin nabibigyan ng pansin. Na hindi naman talaga tayo kulang sa blessing, kulang tayo sa satisfaction. Marami tayong bagay na naipagpaliban. Bakit? Ay, saka na lang ako magsiserve kapag nakagraduate na ako. Saka na lang ako magsiserve pag mayaman na ako. Kapatid, ang tanong ko, kailan yung saka na yan? Let me remind you, mabilis lang po, lumipas ang panahon. Mabilis lang lumipas. Actually ngayon, August na, tapos hindi natin mamamalayan, January na naman. Kaya nga sabi ng isang wise king na si Solomon, everything is meaningless. Nakita ko na lahat yan eh. Everything under the sun, meaningless yan. Parang sabi niya pa, chasing after the wind. Kaya nga kung sinasabi mo, kapatid, na naniniwala ka na sapat si Lord, pero hindi ka marunong makontento, questionable yun. Bakit? Na kay Lord, yung kasapatan, na kay Lord, talaga yung tunay na contentment. Sabi ni Apostle Paul, may need siya. Tama? Sabi niya doon sa verse natin, sige balik natin. Sabi niya doon, I am not saying this because I am in need. Ibig sabihin may kailangan siya. Inamin niya sa sarili niya na may kulang sa kanya. Diba? Possible pagkain, possible comfort, possible nung mga panahon na to na sinulat niya to, baka nakakadena pa siya. Ganon yung pinagdadaanan niya. Pero kapatid, unlike, like nung Sunday, tinuruan tayo na kung ano yung mga circumstances na sinabi doon. Yung mga circumstances nung Sunday, sabi doon, weeping, beatings, betrayal, lahat. Yun yung sinasabi din dito na circumstances. Pero kapatid, sa kabila nun, naging contented si Apostle Paul. Kaya nga makita din natin, ang contentment, hindi siya nakabase sa circumstances mo sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Dapat hindi yan nakabase sa pinagdadaanan niya. Dapat yung hindi siya naka-anchor sa situation,
Sa tao or bagay dapat na kay Lord. Sabihin na ulit natin, in the Lord. Okay, dapat na kay Lord. Maaring valid yung reason mo. But at first, may desire ka talaga, Lord, para sa future namin. Gusto po namin na umayos yung buhay. Para sa parents namin, nag-sacrifice sila. Maaring ganun talaga yung desire mo sa una. May mga plans ka para sa future. Pero ito kasi yung maganda kay Lord. Habang nagpapatuloy ka na kinikilala si Lord, ina-align niya din yung desire niya sa desire mo. Amen po ba? Yung contentment kasi may kinalaman din siya sa maturity natin spiritually. Na the more na nakikilala mo si Lord, the more na mas makokontento ka sa kung ano yung binibigay ni Lord. Meron po akong kwento, okay lang po. Sige po, wag na. Bilis mo ako kausap. Sige po, para manalangin na po tayo. Hindi, meron akong kwento. Ito, true story to. So, high school po ako noon, tapos si kuya ko college. Masaya yung kapatid ko kasi hindi muna siya. Sana siya? Laging siya yung kwento eh. So, si kuya ko naman po ito. So, yun nga, high school ako, si kuya college. Nag-aaral kami pareho. Tapos may usapan kami, sabi niya ganito, pag ako nakagraduate, tapos magtatrabaho ako, mag-iipon lang ako pambili ng laptop, tapos okay na, hindi na ako magtatrabaho. Totoo po to. Pagdating niya po dito, tanungin niya po siya. Sinabi niya talaga yun. Sabi niya, makabili lang ako ng laptop, okay na ako. Yun lang yung goal niya. Yun yung pangarap niya sa buhay. Pero grabe yun. Guess what? Nagtatrabaho pa din siya. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa din siya. Ibig sabihin, wala pang laptop. Hindi siya nakabili ng laptop. Diba? So, yun nga po. Pero ito yung maganda kay Lord. Meron siyang laptop ngayon, pero hindi niya binili kasi provided ng company nila. Galing po, napalakpakan natin si Lord. At hindi lang yun. Nakabili pa siya ng bahay niya. May bahay na rin po siyang sarili sa Cavite. Doon po kami nagbabakasyon. So, ayan, lalapit na lang po tayo sa harap para challenge. Pero kapatid, bakit ko po ito sinasabi? Hindi po dahil pinagyayabang ko si kuya. Pero ang gusto ko pong makita natin, yung kahalagahan na matutunan nating maging kontento. Kasi if we learn to be contented, higit pa sa gusto mo, yung kayang ibigay ni Lord. Amen po. Gusto lang naman ni kuya laptop, pero may laptop na siya, may bahay pa siya. Ganon din po sa atin, pag natutunan nating maging kontento, kayang ibigay ni Lord, higit pa sa gusto mo. Bagets ko po, may pangarap po tayo. Regardless how big, how grand, how simple it is. Pero ang gustong ipagawa sa atin ni Lord, matutunan muna nating maging kontento. Tanong niyo po ako bakit? Bakit? Kasi you will end up chasing those things kahit pa sa maling paraan. Kasi nga gusto mo eh. Hindi ka masasatisfy at di mo makuha kaya gagawa ka ng mga maling bagay at kahit pa hindi naman yun yung gusto ng Panginoon. Kaya nga kailangan muna nating matutunan maging kontento. Kapatid, hindi ito madali. Walang madaling lesson. Mahirap lalo na pag nagsisimula tayo. Pero kapatid, tandaan mo, matcha-challenge ka man, pero sa mga panahon na challenge ka, dun mo mararanasan yung kamay ni Lord. Amen po. Amen po. So ito kasi yung problema natin. Hanggang ngayon, hinahanap natin kung ano yung bagay na makakapagpasaya sa atin, makakapagbigay ng contentment sa buhay natin. Pero kapatid, hindi pala yun hinahanap, inaaral, natututunan. Sinasabi, contentment isn't having everything you want. It's appreciating what God has already provided in your hand. Kung ano yung nasa kamay mo ngayon. Kaya nga para matutunan natin yung contentment, kailangan nating maging grateful. Diba last week pa, nagdidiinan na sa atin yan, maging mapagpasalamat tayo. Tama? Last week pa, tinuruan na tayo. Ako po kasi may time sa buhay ko na ako naman to, diba? May time sa buhay ko na gusto kong maging balbon. Kasi yung mga kaklase ko ng elementary, ang balbon nila, ang saya. Parang pag ginawakan mo, ang lambot ng balahibo, ganyan. So, dumating pa ako sa point na pag nag-shape daw kasi, babalbon din pag tumubo.
Yun sabi nila. Ginawa ko po, kumuha po ako ng pang-shave. Shinave ko lahat, yung balahibo ko, sa paa, sa kamay, sa mukha, ganyan. Pati dito ko po, pansin nyo, medyo may space dito ko. Shinave ko kasi yan ng bata ko, hindi na tumubo. So, yun po. Hindi kasi ako nakontento sa kung ano binigay ni Lord sa akin. Hindi ako naging mapagpasalamat. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, be grateful. Kasi pag hindi tayo naging grateful, mapapahamak yung... Joke lang. Kaya ngayon pag nakikita ko po sa picture, nipis ng kilay ko. Meron pang nilalagay. So, di ba? Kasi pag hindi tayo nakontento, kakapahamak natin yan. Kaya nga pag tumingin ka sa salamin, di ba? I-appreciate mo na yung sarili mo. Ang ganda mo self, ganun. Ang pogi mo self. Kasi wala lang nag-appreciate sa'yo. Ikaw na lang. Ang ganda ko. Ikaw na lang din mag-appreciate. Pag tumingin ka, disappointed talaga eh. Disappointed talaga eh. Pero alam mo kapatid, branding natin yan kasi Pinoy tayo. Di ba? Huwag na sabihin natin, ay, branding namin yan. Ganito kaming mga Pinoy. Sino dito proud Pinoy? Proud pa nga. Wala na. So, ganun, i-appreciate natin. Maging mapagpasalamat tayo. Bakit? Kasi pagbaliktad daw yung ilong mo, umaambon pa lang, nalulunod ka na. So, be grateful. Sabi mo, be grateful. Okay, pangalawa, be dependent. Kanino? Sa Lord, syempre. Hindi sa'yo, hindi sa achievements mo, hindi sa mga mararating mo, sa mga nakuha mo. Maging dependent ka kay Lord. And last, be teachable. Sabi mo sa katabi mo, learnings mo yan. Di ba kanina may tinuruan din ako dito eh. Di ba? So, learnings natin yan. Huwag tayong matakot magkamali kasi doon tayo matututo. Si Apostle Paul, grabe yung pinagdaanan niya pero doon siya natuto. Amen po ba? Amen. So, una, learn it. Pangalawa, live with it. Sabi niya kasi doon, I know what is to be in need and I know what is to be, to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Kapatid, pangalawang bagay, ipamuhay natin. Simple lang po yung sinasabi. Paano mo masasabi na natutunan mo kung hindi mo ipapamuhay, kung hindi mo i-apply? Kaya nga, kung natutunan natin, i-apply natin. Konti-konti i-apply natin. Sabi niya, I know. Kung kanina, it is a lesson na kailangan nating matutunan. Ngayon naman, lifestyle to. Buhay natin to. Kasi sabi doon, yung know doon ay doon, ibig sabihin to know, to get knowledge, understand, and perceive. Sabi sa TPT version, I know what it means to lack. Ayan, what it means to lack, and I know what it means to experience overwhelming abundance. Ang ganda na ginamit niya doon. For I trained in the secret of overcoming all things, whether in fullness or in hunger. Kapatid, in short, ang sinasabi ni Paul, alam ko. Sabihin natin, alam ko. Alam ko, sabi niya, alam ko. Bakit? Kasi naranasan ko. Based from my experience, naranasan kong magkulang, naranasan ko din na maging masagana, naranasan kong mabusog, naranasan kong magutom. Sino dito gutom? Amen. Gutom na. So, naranasan niya lahat ng yon. Kaya alam niya. Kaya niya natutunan kasi naranasan niya. Remember the Gawat season, yung prinish ni Pastora Fem, nalala niya po? Diba? Hindi pa kasi medyo, maulan eh. So, ngayon yan, ulitin natin. Diba? The Gawat season, tag-ulan yon, mahirap. Na may season talaga na sagana. Meron din namang kailangan nating magtipid at bumaloktot. Tama po ba? Kaya nga sabi sa ating kanina, matutunan niyo muna, aralin niyo muna kung paano maging kontento. Bakit? Kasi may mga pagkakataon talaga na kailangan nating i-apply na, ito lang talaga yung meron ako. Pero okay lang. Bakit? Kasi naranasan mo, natutunan mong maging kontento. Kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang contentment, never itong matututunan during comfort. Diyan po ba kayo? Habang masagana ka, hindi mo gusto mo lahat, makuha mo. Kaya nga never mong matututunan
ang contentment kapag meron kay. Matututunan mo talaga to kapag may kulang sa'yo. Matututunan mo talaga to pag naranasan mong mawalan. Matututunan mo to in times of crisis, conflict, and waiting. Doon mo matututunan yung contentment. Na sinasabi ni Apostle Paul, naranasan ko lahat yan. At doon siya natuto. Doon siya na-train para maging contented. Na sinasabi, meron talagang mga pagkakataon sa buhay natin, sasabihin ng isip natin, uy, kailangan mo yan, di enough. Sige, kuha ka pa, more. Yun yung ituturo sa atin eh. Kaya nga meron daw na 3 trap na possible na nangyayari sa atin para hindi natin ma-reach yung contentment. Una, comfort. Pangalawa, complacency. Pangatlo, control. Ano tong comfort? Kapag naranasan mo tong comfort, ayaw mo nang umalis doon. Na sinasabi, hindi naman kasalanan, hindi naman mali na maging comfortable, pero mali na kapag yung comfort yung dahilan kung bakit lumalayo tayo sa Diyos. Minsan dahil sa comfort na nararanasan natin, napapasabi tayo, hindi naman sinasabi, pero ginagawa natin na, Lord, hindi na kita kailangan. Kasi okay na ako eh. Meron na ako lahat ng bagay. Hindi na kita kailangan. That's the comfort trap. Nawawala na yung dependence mo kay Lord. Bakit? Masagana ka na. Nasa comfort season ka na. Actually, yung comfort galing talaga din to kay Lord eh. Pero minsan na-overuse lang. Dahil naranasan mo ng comfort, Lord, okay na ako. Saka na lang ulit kapag kailangan kita, magpapray ako. Instead na blessing, nagiging barrier na yung comfort. Kapag need ng sacrifice at effort, ayaw na nating gawin. Tignan mo yung katabi mo. Hindi siya yon. Kasi nandito siya, di ba? Nag-sacrifice yan, nag-effort yan. Naligo pa yan. Di ba? Kahit maulan, malamig, andito siya, kaya hindi siya yon. Amen po. Di ba? Nag-sacrifice yan. Yun yung sinasabi sa atin. Kapag ayaw natin ng medyo nagsasacrifice tayo, ayaw natin ng nahihirapan, that's comfort. Pangalawa, complacency. Ano to? Ito yung satisfied ka na sa kung anong meron ka. Pero ito yung pinagkaiba ng contentment sa complacency. Hindi ka naman talaga contented. Tamad ka lang. Hindi ka naman talaga contented, tamad ka lang. Ginagawa nating excuse yung contented na ako sa kung anong meron ako. Kung ano yung binigay ni Lord. Parang ganito mindset. Mahirap lang kami. Wala, mahirap talaga kami. Pinanganak akong mahirap eh. Hanggang mamatay, mahirap din ako. That's complacency. Hindi ka naman talaga contented. Tinatamad ka lang magtrabaho. Tinatamad ka lang gawin yung best mo. Tinatamad ka lang mag-grow. Kaya nga sabi ni Paul, contented ako. Pero sabi niya pa dun sa mga other verses, sabi niya, I press on. Hindi siya tumigil kahit na natutunan niya na maging kontento. Hindi pa rin siya tumigil. Kahit nga makulong siya eh. Diba? Nag-share pa rin siya ng gospel. Kapatid, tandaan natin, hindi nag-grow ang taong nakontento na lang sa kung anong meron. Bakit? Kasi kinatamaran niya na yung pag-grow. Pangatlo, ano yung pangatlo? Control trap. Ito yung isa sa pinakamahirap makita at aminin. Yung parang ganito. Kapag nag-pray ka kay Lord, Lord, let your will be done sa buhay ko. Pero ipipilit mo pa rin yung gusto mo. Pero Lord, gusto ko talaga to eh. Bigay mo na sa akin to, Lord. Na kahit sa prayer mo, nagsisinungaling ka, Lord, let your will be done. Pero Lord, gusto ko ibigay mo sa akin to. Kaya nga kapatid, itong control trap, sinasabi ni Lord sa'yo, huwag mong kontrolin yung buhay mo. Kung totoong naniniwala ka kay Lord, ibigay mo lahat kay Lord. Ito yung problema eh, kapag hindi siya nagte-turn out sa ini-imagine mo, sa ina-expect mo, Lord, kailangan ko ng more. Hindi ka masasatisfy. Hindi ka makokontento. Pero alam nyo ba kapatid, yung traps na yan, nalampasan yan lahat ni Apostle Paul. Tanong nyo po ako, bakit? Dahil kay Lord. Dahil pa rin kay Lord. The secret of being contented ay si Christ, wala nang iba. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Actually, kapag binasa mo to, itong Philippians, lagi niyang pinapoint out si Jesus. Hindi siya, kundi si Jesus. Sabi niya pa nga, in chapter 1, for me, to live is Christ, and to die is gain.
Sabi niya pa, in your life, think the way Christ Jesus taught. Sinabi niya, oy, dapat gayahin natin si Jesus. Yung attitude natin dapat katulad ng kay Jesus. Sabi niya pa, whatever were gains to me, I consider now loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Ito, I consider them, ano sabi niya? Garbage. I consider them garbage that I may gain Christ. Wala na siyang ibang gusto kundi si Jesus. Ito yung famous, I can do all this through Him who gives me strength. Kapatid, ang focus talaga niya si Jesus. Ang center talaga, wala nang iba kundi si Jesus. Kaya naranasan niyang makontento dahil kay Jesus. Kapatid, sinasabi sa atin, ang contentment hindi siya goal. Hindi siya something na nire-reach mo lang. Ito yung buhay ng taong naging buhay din si Jesus. Amen po. That's contentment. Naging buhay kasi ni Apostle Paul si Jesus. Kung ano yung natutunan niya kay Jesus, ginawa niya, kaya naranasan niyang makontento. Tandaan po natin, you are where God put you. Kung saan ka nilagay ni Lord, doon ka para muna. Darating ka rin dyan. Sino dito gustong sumakses? Pero alam niyo po ba, lahat tayo na gustong sumakses, ito yung maganda na ang taong successful talaga, yun yung mga taong nahanap yung contentment sa Lord. Amen po. Sila talaga yung pinaka-successful na tao. Nahanap nila yung contentment na hinahanap ng ibang tao. Pero ikaw nakuha mo. Ikaw yung tunay na successful. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Sumakses ka din. Sumakses din tayo kasi nahanap natin si Jesus na tunay na contentment. Meron nga po akong kilala puro add to cart lang siya. Add to cart lang, add to cart. Pero hindi niya check out. Sige, sabi ko sa kanya, someday, check out mo din yan. Magkakaroon ka rin ng pang-check out. Add to cart mo lang muna. Ako din po, may mga ganun din po ako. Kasi minsan may mga content creator, ipapaano nila yung mga nagkwento no? Okay lang yan, no choice kayo. So, pupunta kayo, merong mga content creator, papacheck niya yung mga shopping apps mo, tapos, ano yung mga naka-add to cart mo? I-scroll na. Sige, check out mo na yan, tapos siya magbabayad. May nakapanood pa akong ganun, kaya ang dami ko ding add to cart. Baka lang, di ba? Baka sakali, matsyempuhan ko sila, ganun. Pero sabi ko sa kanya, add to cart mo lang yan, di ba? Ma-check out mo din yan. Sino naman dito, gusto niya yung nag-grocery siya, pero hindi na siya nagka-calculator? Ayaw niyo, ako lang. Ako gusto ko yun, kasi minsan pag pinapabili ako, kukompute ko muna sakto ba? Diba gusto natin yan pag nag-grocery tayo, lagay mo lahat, add to cart mo lahat, tapos pa-void po. Kulang pala. Kapatid, kung gusto mo nun, masatisfy ka muna kay Lord. Amen po. Masatisfy muna tayo kay Lord, kasi darating din yun. Di pa siguro bukas. Di pa din ngayon. Malay mo ba ng araw? Hindi niyo alam yung akala ko hindi niyo alam. Darating din yun. Kaya kung ano yung meron ka, yun yung binigay ni Lord sa'yo. Makontento ka muna. You experience what God permits. So, pangalawang bagay, live with it. Ito na po, pangatlo and last. Lean upon it. Hindi po sa contentment na kay Lord. Diba? Yung nararanasan mong contentment kay Lord. Sabi kasi doon, I can do all this through Him who gives me strength. Yung iba sa ulo na nila to Yung iba life verse nila to. Pero ito yung pinaka-famous, isa sa pinaka-famous pero na out of context siya. Bakit? Nami-miss out nila yung verses 11 at 12. Hello, andyan po ba kayo? Ginagamit lang nila yung I can do all this through Him who gives me strength, pero hindi nila pinasa yung 11 at 12. Kapatid, hindi to ginagamit sa mga sports. Nanalo kami. I can do all this through Him who gives me strength. Uy, nakapasa ako sa board exam, nakagraduate ako, valedictorian ako. I can do all this through Him who gives me strength. Kapatid, hindi siya ganun. Kung aaralin nating maigi yung I can do all this, hindi ito about sa paggawa mo ng mga bagay sa lahat ng gusto mo. Hindi ito about sa'yo, kapatid. Yung I can do all things na sinasabi dyan
tungkol to sa lacking, tungkol to sa abundance, tungkol sa poverty, sa plenty, sa suffering, sa blessing. Yun yung pinapatungkulan ni Apostle Paul dyan. Isama mo na yung circumstances na sinasabi niya. Patungkol ito na sa kabila ng lahat ng yon, natutunan niyang maging kontento sa anumang sitwasyon ng buhay niya. Through Jesus pa rin. Hindi sa sarili ng lakas, kundi dahil sa Panginoong Jesus na hindi lang nagbigay sa kanya ng kalakasan, kundi sinasabi ni Apostle Paul, siya mismo yung naging lakas ni Paul. Yung I can do doon, meron tong Greek word na iskoo. Sabihin natin, iskoo. Okay, ang English po nun, elbow. Iskoo. Wag na. Parang na, hindi na masaya. Diba? Ibig sabihin nun, to be strong, to have power, to prevail, to be able to, na hindi niya sinasabi, hindi ko to, nagawa dahil sa sarili ko, kundi kay Jesus. Ang ibig sabihin nito, may kakayahan siya. May kakayahan siyang magtiis, nagawa niyang lahat ng yon, nagawa niyang makontento dahil kay Jesus. About to sa contentment, ang ganda ng translation ni J.B. Phillips Sabi niya doon, I am ready. Sabihin natin, I am ready. Sabi niya, I am ready for anything through the strength of the one who lives in me. Dahil yun sa Panginoong Jesus. Again, hindi to dito about kay Paul. Lagi itong patungkol kay Jesus. Kaya nga pag sinabi natin, I can do all things through Christ who strengthens me. About to sa contentment. Dahil kay Jesus, hindi to random na, makakaya na kong gawin lahat. Kasi gusto ko. Pasok pa din yun sa kalooban ni Lord. Sino dito familiar siya sa blank check? Alam niyo po ba yun? Sige, kwento ko na lang. Kwento na naman. Diba? Sa mga drama kasi, layuan mo ang anak ko. Hilig ka manood. Ngayon maulan, di ba? Ang dami yan Layuan mo ang anak ko. Name your price. So, yun po yung blank check. Hindi niya sasabihin kung ilan. Sulat mo kung ilan yung gusto mo. So, kapatid, hindi ganun si Lord na, Lord, gusto ko to. Bigay mo na lang Kapatid, hindi ganun si Lord. Hindi to blank check na you can name anything you want at makukuha mo. Dapat naka-align pa rin yun sa kalooban niya. Tandaan mo, hindi genie si Lord. Since Genesis. Wala na siya. Kanina nandito siya. Hindi genie si Lord. At mas lalong hindi siya secret weapon. Kasi may Lord ako, kaya kong gawin lahat. Totoo din naman. Pero hindi yun yung context ng verse natin. Hindi siya secret weapon. Hindi siya charm na, dahil kay Lord, magagawa ko. Hindi siya ganun. It always dapat naka-align sa kalooban ni Lord at hindi sa kalooban natin. Kaya nga in Philippians 4:13 Amplified Version, I have the strength for all things in Christ. Wala. Ayan. In Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. Ito yung maganda. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Ito pala yung secret ni Apostle Paul. The secret of Apostle Paul is independence. Dependence sa Panginoon. Hindi siya independence. Ang secret ni Apostle Paul, yung dependence niya kay Jesus. Na sinasabi niya, He is the one, all-sufficient one. At kung aaralin natin to, yung strength na sinasabi dito, tuloy-tuloy ito. Para bang sinasabi sa atin, may mga pagkakataon talaga sa buhay mo. May darating na circumstances. Papatigilin ka niyan. Papahintuin ka niyan. Papahirapan ka niyan. Pero kapag dumating yung circumstances na yon, si Lord pa rin yung mag-i-strengthen sa'yo para mapagtagumpayan yon. Amen po. Amen po. Kaya nga din natanong kapatid yun do I have enough, Lord? Sapat ba yung meron ako? Kapatid, sapat yung meron ka kasi meron kang Jesus. Amen po. Dahil kay Lord, meron kang enough, kaya sapat si Lord sa buhay mo. Kaya nga sinasabi sa atin ngayong gabi, huwag nating hanapin yung contentment sa mga bagay na mawawala din. Huwag nating hanapin sa pera, sa posisyon, sa tao, sa tagumpay, lahat na
Huwag nating hanapin. Hanapin natin lagi kay Jesus. Kasi lahat ng nandito sa mundo magbabago. Maaaring mawala, pero si Lord, hindi siya nagbabago, kapatid. At kapag sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo naghanap ng content, hindi lang kapag nagbago yung sitwasyon mo, humirap yung sitwasyon mo, titigil ka na. Kasi meron kang Jesus. Ito po yung sekreto, ang tunay na sekreto ng contentment ay hindi about sa pagkakaroon mo ng mga sapat na bagay. Kung di makilala mo si Lord, maranasan mo siya, yung kasapatan niya, yung katapatan niya sa buhay mo. Amen po. Dito na po ako magtatapos. Isang kwento. Sige po. Yung nakakaiyak po Kailangan muna ako internalize. So meron po akong kwento. Bata pa lang po kami, tinuruan na po kami ni Mama na maging contented. Maging contented. Magkaroon ng contentment. So, yun po. Nung elementary po kami, may mga pumupunta sa school ng gugulo ng buhay nating mga estudyante. Na-try nyo ba to? Yung okay ka naman, nag-aaral kang maigi. Tapos may mga pupunta doon magtitinda ng libro. Tapos checkan mo, diba? Iuwi mo na lang, be. Tapos checkan mo, papabili ka sa mama mo. Tapos balik mo bukas kasama yung bayad. Na-try nyo? Diba? Okay naman tayo sa textbook Tapos pumupunta sila sa school, ganyan. Tapos ang mangyari, iuwi ko naman siya. Pero alam ko naman na hindi namin bibilihin. Hindi ako makakabili. Ang gagawin ko kinabukasan, nadaling ko lang ulit yung papel, sisoli ko lang. Kasi nga, hindi namin kaya bumili nung time na yon. So, yun po nangyari yun. Sa elementary, wala yata ako nabili, kung maalala ko. Nakalungkot po, no? So, yun po talaga yung nangyari. And, pag may hiningi po kami kay Mama, sabi ko, Ma, gusto ko nito, kailangan ko nito. Tapos pag hindi kaya, oo, sabi niya naman. Oo, laging oo po yung sagot niya. Bukas. Ayan. So, titigil na kami. Yun pala yung technique, no? Bukas. Tapos pag kinabukasan, wala naman. Na-scam ako. Wala naman. Yung pala sabi niya kasi, explanation. Hindi naman kasi naubos yung bukas. Yeah. So, kung meron, ibig sabihin may pambili tayo, may pera tayo. Pag wala, bukas ulit, try natin. Pag meron na. So, yun pala yung tinuturo ni Mama sa akin. So, ngayon lang siya nagme-make sense sa akin. Tapos, fast forward, sa bahay po kasi 3 lang kami nakatira. Tapos sa bahay po namin, spoiled po ako. Ayan. So, kung anong gusto ko, nakukuha ko. Ayan. So, yun po talaga yun. Kung anong gusto ko, kailangan ko nito. Paano to? Kailangan ko din ito. Nakukuha ko po yan. So, dumating po sa point na, kailangan ko ng pen. Pero hindi ko pala kailangan. Sige, meron akong pen. Kailangan ko nito. Hindi ko naman pala kailangan. Doon ko nare-realize pag meron na. Pag nakagastos na. Medyo magastos po kasi yung person. So, yun po. Itong buong week na to, nag-struggle talaga ako sa isang bagay. Meron na naman akong gusto. Gustong-gusto. Hindi lang gusto. Justify, no? Meron akong gustong-gustong bagay na pinagpe-pray ko kay Lord, gusto ko Lord, magkaroon nito. Pero guess what, hindi ko siya nakuha. Sabi ko sa kapatid ko, sige no, last na to, hindi na talaga ako gagastos after nito. Promise. Na ako, ginamit ko na lahat ng voucher para makatipid. Ganyan. Sige na, ito na lang o sale. Naka-live kasi. Sale siya, pag binili ko siya, ito masisave ko. Laki, di ba? Hindi talaga. Hindi na nga ako magtampo eh. Bakit hindi niya ako binilhan ngayon? Tapos nagpaparinig ako sa mga notes ko, kung nakikita niyo yung mga notes ko, ganyan. Ganyan yung mga technique. Matuto kayo, joke lang. So, ganyan ginagawa ko, gusto ko talaga. Tapos, kay Lord, gusto ko talaga. Sabi ko pa kay Lord, deserve ko naman yan, Lord. Ito yung problema eh. Minsan kasi, tayo yung nagsasabi na, deserve ko to. Pero mas maganda na kapag si Lord yung nagsabi, tama? Kasi pag deserve mo talaga yan, meron ka na ibibigay ni Lord sa'yo. So, sabi ko kay Lord, deserve ko naman yan, Lord eh. Bigay mo na. Mabot pa ako sa point na, sige, i-place order ko na to, COD. Para no choice na siya, bayaran niya, di ba? So, mabot ako sa point na ganun. Pero alam niyo po, nung nalaman ko ito yung topic, sabi ko, excited ako. Kasi buhay ko to, tinuruan ako ni Mama na maging kontento eh. Tapos,
Nung nagpastor ako, ang hiling ko lang nga kay Lord, basta Lord, kumakain lang ako, okay na eh. Yun lang po yung hiningi ko kay Lord. Hindi lang po ako magutom. Sige po, susunod ako. Na sinabi ko sa sarili ko, contented na ako. Sapat na si Lord, okay na ako. Pero habang ginagawa ko po ito, hindi ko siya matapos. Yun pala, tinuturuan pa ako ni Lord na maging kontento. Dito ko pa lang pala talaga mauunawaan, ano ba talaga yung ibig sabihin ng contentment? Ano ba talaga yung tunay na ibig sabihin ng contentment? Ako pala mismo, pinasok ako ni Lord dun sa classroom na, ito yung contentment. Hindi to about sa kung anong meron ka, sa kung ano yung narating mo, sa kung anong nakuha mo, kung ano yung binigay sa'yo. Ang contentment ay yung makontento ka sa akin. Yun pala yung tinuturo ni Lord. At tinuturo din ni Lord sa atin. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Kapatid, yun yung tinuturo ni Lord sa atin. Maging kontento tayo, maging kasapatan natin si Lord. Na sinasabi sa atin, the secret is not secret anymore. Diba? Tinuruan na tayo ni Lord. Kailangan na lang talaga nating matutunan, ipamuhay at tandaan. Sapat si Lord. Kung sinasabi mong tapat si Lord, sapat din siya. Kaya naman ilagay mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya, hanapin mo sa Kanya yung kasapatan sa buhay mo. Amen po. Pwede po ba this time? Pipikit po tayo. Habang nakapikit ka, hayaan mo na mangusap si Lord sa'yo, kausapin mo si Lord. Naniniwala ko, hindi mo ito narinig ng aksidente lang. May gustong ituro si Lord sa'yo. Possible, ikaw din to. Sinasabi mo, Lord, sapat ka sa buhay ko, pero ang dami mo pa rin hinihingi sa Lord na hindi mo naman kailangan. Marami ka pa rin mga gusto na kapag hindi mo nakukuha, nagtatampo ka. Possible, ikaw yung tao na kontento, pero ang katotohanan, tinatamad lang. Possible, ikaw yung tao na kontento na lang sa comfort, pero ayaw nang mag-effort. Possible, ikaw yung tao na kontento, na sinasabi mong contented ka, pero kinokontrol mo naman din yung buhay mo. This time, sa oras na to, bibigyan ko po kayo ng time na kausapin si Lord. Habang kinakausap mo si Lord, maging totoo ka, umamin ka. Kung gusto mo ng contentment sa buhay mo, kung gusto mo na makontento, ang sinasabi ni Lord sa'yo, hanapin mo sa Kanya yung contentment. Sige, church. Talk to God. Hallelujah. The Lord is here. The Lord is here. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart. Kung ikaw sinasabi mo to, Lord, gusto kong maranasan yung satisfaction sa'yo. Pwede ka bang tatayo? Papapurihan mo si Lord. Aawitan mo siya as a sign na, Lord, gusto ko kong maranasan yung satisfaction sa'yo. Gusto ko kong maranasan yung contentment sa buhay ko. Come on, church. Taas mo yung kamay mo sa Lord. Awitin mo to sa Kanya. Hallelujah. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart. Lead me in your love to those around me.
Sige, purihan mo si Lord. It is a Matapos si Lord sa'yo. foundation, and Napasatisfy I yung will i-satisfy put ka ni Lord. my Purihan trust Lord. in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I For the last time. will not be shaken, Sabihin mo and ito ng totoo sa I Panginoon. will Na build nanggagaling sa puso mo. upon your love. It As a sign is a firm Of commitment to the Lord. Lord, hahanapin ko and yung contentment ko I sa'yo. will put my Magtitiwala ako trust sa'yo sa right time mo, Panginoon. Na Lord, kung ano yung binigay mo sa akin, magpapasalamat ako. Makakontento ako. Lord, salamat po. shaken. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat po sa ginagawa mo sa buhay namin. Lord, salamat po kasi patuloy mo kaming inaayos, binabago, Panginoon. Lord, may mga pagkakataon po sa buhay namin. Akala namin okay na kami. Pero Lord, salamat sa pagbukas mo ng mga mata namin. Sa pag-open mo ng puso namin na makita kung ano talaga yung nilalaman nito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Kasi patuloy mo kaming tinuturuan na hanapin yung contentment namin sa'yo. Na Lord, sapat ka po sa buhay namin. Hindi ka lang po tapat, kundi sapat ka rin. Lord, ikaw yung kasapatan namin, Panginoon. May mga pagkakataon po na magkukulang. Pero Lord, naniniwala po kami. May tinuturo ka lang po sa amin, Panginoon. Lord, patuloy naming matutunan na maging kontento. Mahaba man po yung proseso, pero Lord, gusto po namin na matutunan kung paano mo po tinuro to kay Apostle Paul, kung paano niya po naranasan na ipamuhay. Lord, ganun din po namin maranasan at ipamuhay to, Panginoon. Lord, magtitiwala kami sa'yo. Naniniwala po kami na masyado kaming mahalaga para sa'yo, para hayaan lang na masaktan, mahirapan. Lord, may maganda ka pong plano sa buhay namin. At naniniwala din po kami. Ikaw po yung kasapatan namin. Ikaw po yung kulang sa amin. That Lord, you are enough, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa ginawa mo. Salamat po sa message mo. Patuloy ka po naming maranasan, Panginoon. Lord, sa buhay namin, lagi ka po naming isik, Lord God. Lord, lagi po naming ibalik sa'yo ang pinakapapuri, Panginoon. Lahat po nang nare-receive namin dahil sa'yo at para sa'yo lang to, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming i-align sa plano mo. May mga gusto po kami, pero Lord, gustuhin po namin yung gusto mo para sa amin, Lord God. Lord, maraming salamat po. Tinataas ka po namin, pinapapurihan ka po namin. Dinadakila ka po namin, Panginoon, sa oras na to, sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Sino dito natamaan sa topic natin tonight? Amen. So, minsan talaga nawawala yung yung contentment natin kapag we start comparing our lives sa ibang tao, 'di ba? We see their blessings, nakikita natin yung achievements nila, yung answered prayers nila, and suddenly, parang feeling natin, parang yung sa akin, Lord, parang kulang, 'di ba? But today, let's remember God has a different timeline and a different story for each of us. Diba? So instead of comparing, let's celebrate what God is doing in our lives. Amen?
Amen. So before we move to our Connect katanungan, meron po ba sa ating new friends tonight? Pwede po bang pataas lang po ng kamay? Ayan, ilan sila? 1, 2, 3. Ayan. So welcome po sa ating church, sa ating Woel Iba who loves God, loves people, and makes disciples. So welcome po. Gawin niyo po itong pangalawang tahanan and hopefully next week makita ka namin kayo. Ayan. Amen. So, welcome po kay Sir John Kiambao, kay Jonel Pangilinan, and yan. Si Jonel. Sige po, yung isa din. So, mamaya po, paantay lang po sandali at may kakausap po sa inyo. Kukunin po inyong vital statistics. Ayan. So, be ready. Ayan. So, hindi po. Joke lang po. So, yun po. So, let's do our Connect segment. Kaya po tayo nasa ay para ma-encounter si Lord at kasama na doon ay makilala natin ang mga nakakasama natin sa church. So kaya ginagawa natin ang Connect para makilala natin ang isa't isa. So kaya ang ating Connect katanungan ay, kontento na ako sa buhay ko dahil, yun lang. Yun. So dadagdagan nyo po yun. So kontento na ako sa buhay ko dahil. Yan. So hanap na po tayo po tayo. Hanap po tayo ng partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ayan. Sige po, hanap po tayo ng magiging partner natin. Ang Connect katanungan ay, kontento na ako sa buhay ko dahil. Ayan, sige po. Our time starts now.